Republic, eksaktong 2 linggo pa bago magbukas ang Governor's Cup pero atat na ang mga TNT fans na magsimula ang third conference. Marami pa rin ang ampalaya na hanggang ngayon ay nagko-comment sa mga dating content ko na tinulungan lang daw kasi ng referee ang Ginebra. Umiiyak pa rin sila hanggang ngayon, kaya naman hinihintay nila ang Governor's Cup at dito raw magkakaalaman. Maganda nga sana kung Ginebra took and text ulit sa finals. Ngunit hindi pwedeng i-etsapuera ang SMB. Matapos malaglag ng maaga sa playoffs kontra sa Rain or Shine, ay may binitiwang salita si Junmar Fajardo. Babawi raw sila next conference. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, bago natin silipin ang gigil ng San Miguel, pag-usapan muna natin ang pangarap na rematch ng Ginebra at Tok and Tex. Masama pa rin talaga ang loob ng maraming fans ng TNT na inangkin ng Barangay Ginebra ang corona. Kaya gusto nila ng rematch. Ngunit mukhang matagal-tagal pa bago muling magkaharap ang Gin Kings at ang tropang 5G. Sa darating na Governor's Cup ay hahatiin sa 2 grupo ang mga kupunan. Nasa magkahiwalay na group ang Ginebra at TNT. Sa Group A, makakasama ng Gin Kings ang Magnolia, Rain or Shine, Phoenix, Blackwater at Meralco. Sa Group B naman ay makakasama ng Tok and Tex ang SMB, Converge, NLEX, Titan Ultra, Tira Firma at ang Macau. Double round robin ang format sa bawat group. 2 beses maghaharap ang bawat team at ang top 4 sa magkabila ang mag-a-advance sa crossover, best of 3, quarterfinals. Dahil parehong malakas ang Ginebra at ang Tok and Tex, posibleng-posible na nasa top 1 o top 2 sila sa kanilang grupo. At kung ganito nga ang mangyayari, mukhang malabo pa rin silang magkita sa quarterfinals. Pinakamaaga na posible silang magkita ay sa semifinals na kung pareho silang aabot sa stage na iyon ng conference. Tiyak na magiging blockbuster na bakbakan na naman kung sa finals sila magtatagpo. May history na ng mainit na sagupaan kaya tiyak na muli itong aabangan ng kanilang mga fans. Kung muling makakaakyat sa finals ang Ginebra, asahan na dadagsa na naman ang mga talangka, lalo na kung Tok and Tex ang makakalaban. Tingin natin pinakamaraming talangka sa mga fans ng kupunang ito kasi nga kahit matagal nang naitimbuang ng Ginebra ang kanilang team, hanggang ngayon ay marami pa ring kumukuda. Anyway, gustuhin man natin na muling magkabakbakan sa finals ang Ginebra at Tok and Tex ay hindi natin pwedeng i-etsapuera ang SMB. Malaki ang posibilidad na sila ang maging spoiler sa inaambisyong rematch ng Ginebra at TNT. Matapos malaglag ng maaga sa Commissioner's Cup, sobrang nadismaya ang mga SMB fans. Kaya tahimik silang gumalaw upang paghandaan ang pag-resback. Bilang paghahanda, kinuha ng SMB bilang import si George King. Maaalalang minsan ay nagpasabog si King ng 64 points habang naglalaro ito para sa Blackwater Bossing. At ngayong nasa SMB na ito, mai-imagine natin ang sakit ng ulong ibibigay nito sa ibang team katuwang si Junmar Fajardo. At huwag din natin kakalimutan ang binitiwang salita ng nag-iisang 9-time MVP matapos matalo sa quarterfinals ang SMB sa kamay ng Rain or Shine. Babawi raw sila next conference. At dahil sa pahayag na iyan ni Junmar, nakatitiyak tayong magpaparamdam ng bagsik ang SMB ngayong Governor's Cup. Kaya sila ang posibleng maging spoiler para magkaroon ng rematch ang Ginebra at TNT. Alin sa dalawa? Pwedeng ma-out nila ang Ginebra para sila ang humarap sa tropang 5G o kaya naman ma-out nila ang TNT upang sila ng Ginebra ang magharap sa finals. Pero yan po ay mga posibilidad pa lamang. Kahit may mahusay na import ang SMB, tiyak na hindi basta-basta magpapatalo ang Tok and Tex, ganun din ang Ginebra. At hindi pa tayo nakasisiguro kung sino-sino ang magtatapat sa paggulong ng Governor's Cup. Si Darius Days muna ang magiging import ng TNT sa pagsisimula ng conference. Pero inaasahang babalik na si Randy Hollis Jefferson by the month of October matapos ang matagal na recovery period mula sa tinamong injury habang naglalaro para sa Meralco sa East Asia Super League.
Kung magmamaterialize ang mga plano ng TNT, kung sakaling aakyat sila sa finals at makakatapat nila ang Ginebra, ito ay rematch na hinihintay ng lahat. Justin Brownlee versus Randy Hollis Jefferson. Laging ikinukuda ng mga Ginebra haters kung si RHJ daw ang naging import ng Talk and Text sa nakaraang conference, hindi raw magcha-champion ng Ginebra at hindi rin daw mapipitas ni Brownlee ang kanyang pang-apat na Best Import Award. Kung Ginebra fans ka, ano ang masasabi mo sa ganyang narrative ng mga talangka? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jigo Bagsik at sa Bulaluhan sa Fairview. Shoutout sa inyo dyan. Sa iyo rin, Norman Flores, na hindi ako iniiwan, laging present. At sa iyo rin, Edwin Filizardo. Tiwala pa rin tayo, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout kay Jimboy. Maraming thank you rin sa panonood mo lagi. At sa iyo rin, shoutout Ray Hulanda. Ayan, na shoutout na kita. Salamat. At sa iyo rin, shoutout Remedios Mansinido. Shoutout sa iyo, idol. At sa iyo rin, shoutout Sahara Higiya. Kaya nila yan, tiwala lang, sabi niya. At sa iyo rin, Ernesto Bautista. Shoutout sa iyo. At sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald mula sa Singapore. At sa iyo rin, Barako Mandirigma. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.